Alas 5, True FM, dito tayo sa totoo. It's 8 minutes makalipas ang 12 ng tanghali. Monday na Monday. Kumusta ba ang inyong energy level? Talaga bang napapasayaw-sayaw dyan ha kapatid? Welcome na nga po sa ating programang H2H, Heart to Heart. Ibukas na nga po ulit ang inyong mga puso. Ibukas na ulit ang inyong mga tainga. Ayan, at pakinggan na ang programang inyong pinakatinututukan tuwing pananghalian. Ito na nga po ang Heart to Heart. Hindi lamang puno ang inyong mga puso, ang inyong mga isipan ng mga bagong kaalaman tungkol sa kwento ng iba na kapupulutan natin ng aral, kundi pwede rin naman, hindi man puno pero magkakalaman. Yung medyo kakalug-kalug na naman nating mga alkansya dyan o kaya naman mga wallet dahil meron tayong Pamigay Monday. Ganern! Dalawang 250 pesos na cash prize ang mabilis po nating ipamimigay mamaya-maya lamang. Kaya naman i-ready nyo na ang ating mga paraphernalia. Ayan, sa pagsali. Mga kagamitan. Okay? Ang mga kagamitan sa pagsali, syempre, una na nga dyan ang pakikinig sa atin dito sa radyo. Ayun. At sa mga nakikinig sa radyo at gusto makatawag agad sa amin dito para sa mga komento ninyo, sa mga astig comments ninyo, sa mga astig advice ninyo, para malaman natin yung astig lesson din, eto na nga po ang ating mga numero. Yan, eto na ang ating mga numero na 8689-3289. Yan po yan ha, bago yan, okay? 8689-3289 at ang 8689-3290. Ganyan ha. Mga kapatid, uulitin ko. Ito na ang ating mga hotlines, 8689-3289 at ang 8689-3290. Yan po ang bagong hotlines ng True FM. At syempre, ang ating laging pinapashare na lamang po sa inyo, di ba? O yung ating FB Live. Yun, i-share na nga po ng i-share yan. At dyan din kayo pwedeng mag-comment ha, ng inyong mga astig na comment, astig na mga pagbate, astig na mga advice. Okay? At syempre, ganun din sa TikTok Live. Hello po, kumakaway tayo. Ayan, at nag-hello nga at nag-hi na rin sa lahat ng mga nasa TikTok Live natin. Medyo ang layo lang nung pagkaka-install ngayon. Pero mamaya, magkakalapit-lapit din po tayo dyan. Ano? Isa-isayin ko yung mga babatiin natin dyan. Basta sa ngayon, nandito na nga po ang papwede nyong mga sagutin ang ating love question of the day na ibibigay ko ngayon na rin. Eto na, para mapaghandaan ninyo. Ano nga ba ang mga bagay na nagbago sa'yo simula nang pumasok ka sa relasyon? Ang relasyon na kinaroroonan mo ngayon. Ano na ang mga bagay na nagbago sa'yo simula nang pumasok ka sa relasyon na meron ka ngayon? Yung iba naman, hindi pumasok, lumabas. Ano ba nagbago? Di ba? Kawawa naman sila mga single. Nagtagal-tagal na nasa relasyon. Yung iba, baka lumabas eh. Anong nagbago? Mas yumaman? Mas gumanda? Mas naging maayos ang pagising sa umaga kasi lumabas na sa relasyon? I-share nyo po sa amin ang karanasan ninyo ha. At yan ang isagot sa ating love question of the day. At syempre, bukod sa ating Pamigay Monday, nandito rin po ang ating H2H Heart to Heart Astig Confessions. Maganda na maumpisa na rin po natin para malaman na natin ano ba ang inyong mga astig advice dito naman sa H2H Astig Confessions ng isa nating kapatid. H2H Astig Confessions. Mga kapatid, kagaya ng dati, lagi na lang to ha, kapag ka MWF, Monday, Wednesday, and Friday, talaga meron ho tayo mga kinakalkal na mga kwento at storya ng totoong buhay mula nga po sa mga malalakas ang loob natin na mga kapatid para magbahagi ng kanilang mga karanasan dito sa atin. Kaya bago tayo magpatuloy, palakpakan po muna natin sila. Sa mga naglalakas ng loob kasi yung iba, di ba, nakakahiya. Para sa kanila, nakakahiya naman to. Ba't naman natin dyan papag-uusapan? Pero para magkaayos tayo,
Halika na nga, tawag na tayo kay Kuya Poy. Maraming salamat. Na-appreciate po namin yan mga kapatid ha. At lalo na nga kapag ka MWF, mas mabibigyan nga po natin ng pagkakataon ng ating mga listeners at mga manonood din sa Facebook at syempre dito sa ating TikTok live broadcast na mag-share ng inyong astig advice o astig comments sa ating tampok na storya. Iba-iba po ang mga pinaguhugutan eh. Meron yung tungkol sa pamilya, meron yung tungkol sa magjowa, meron yung tungkol sa kabitan, meron yung tungkol sa dating kaibigan. Na talaga namang malupit ng kaaway ngayon. Yan yung mga ganyan, 'di ba? At sa bawat astig advice nga po ay may chance din po kayong mabiyayaan ng 250 pesos na cash prize. Okay? Simple lamang naman po ang aming kahilingan. Ang inihiling lang namin, ganito. Gamitin nyo ang ating hashtag, okay? Ang ating hashtag AstigAdvice. Yun, bago nyo ipagpatuloy ang inyong mga sagot. Ganoon yan, ha? Pwedeng doon sa ating comment section. Ayan, pagka isusulat nyo na sa ating comment section ang inyong AstigAdvice, hashtag AstigAdvice. O kaya naman, pagka kayo ay tatawag sa ating mga hotlines, sabihin nyo, eto ang AstigAdvice ko, ha, Kuya Poy, sa kinakausap natin ngayong tanghaling ito. No, nga pala ha, ulitin ko lang. Ang mga bagong hotlines natin ay 8689-3289. Okay? At 8689-3290. Magkasunod lamang po yan ha. 8689-3289 at yung isa ay 8689-3290. Napakagaling ano po. Ganyan. Kung di pwede sa 89, dun sa 90. Pasok na pasok. Kaya naman umpisa na nga po natin ang ating H2H Astig Confessions. Problemado. Bayan, lunes na lunes ang intro, problemado. Ganyan ho talaga dito, ano? Ayan, problemado na nga sa trabaho, sobrang maluho pa. Nako, yan ang araw-araw na nagpapasakit sa ulo nitong si Mark na 4 na taon ng karelasyon itong si Dessa. Kada linggo raw kasi mahina yung 4,000, 4,000 pesos na binabayarang gastos nitong si Mark para sa mga parcel ng kanyang kasintahan. Papangakuan ka naman daw. In fairness, nangangako itong si Dessa na babayaran. Pero kapag kasingilan, alam niyo na, wala naman nangyayari. At sa halip tumotodo na naman daw sa ngayon na mag-order online. 'Di ba, mahal mo? Sige, bibigay ko ang lahat. Pero teka, magkano na ba yan? Oo. Ayan, kausapin na nga po natin, 25 years old mula sa Marilao, Bulacan. Mark, magandang tanghali sa'yo. Mark? Magandang tanghali, Kuya Poy. Oo, Mark. Ganda naman ang trabaho mo. 4,000 para lang sa parcel nitong si girlfriend mo. Sa'yo lahat pinasasagot yan. Linggo-linggo? Opo, Kuya Poy. Yan yung side po, Kuya Poy. Ano no? Yan po yung side sa ulo. Naku po. Araw-araw. Oo nga, kailan ba siya nag-umpisa na maging ganito na kagastadora na masasabi mo? Mula nung 2 taon na kami, Kuya Poy. Panay order. Gusto niya mga damit, Kuya Poy. Oo. Ikaw ay I assume meron kang hanap buhay, ano? May trabaho. Opo, Kuya Poy. Oo. At ito naman si Dessa, may trabaho, wala? Meron, Kuya Poy, sa hotel po. Okay, meron din siyang pinagkakakitaan. Nga lang, yung bang mga ino-order niya, ikaw talaga 100% bahala? O kapag kakursunada niya lang na magbayad, tsaka lang nagbabayad, kumbaga hindi naman lahat sa'yo? O sa'yo talaga? Sa akin lahat, Kuya Poy. Ganun. Hindi mo kaya siya napangakuan dati na sige lang, order ka lang dyan para masaya ka, para happy. Ha? Hindi, Kuya Poy, wala akong Ano no? Sorry? Sa kanya lahat sa akin pinababayad. Naku po. Di natural sa hinabahaba ng panahon, so 2 taon na ganyan ang gawin niya. Linggo-linggo, nalalagasan ka ng hindi naman sa'yo na 4,000 pesos dahil sa mga parcel. 'Di ba? Natural, ikaw naman nagsasabi na rin na teka lang naman, time out na.
tigil na? Nag-aaway na ba kayo dahil dyan? Opo, madalas na Kuya Boy. O ano sabi niya naman? Wala lang. Babayaran niya daw Kuya Boy. Ganun, puro pangako po. Tapos pagka nilalambing ako Kuya Boy, nawawala po yung galit. Paano ka ba nilalambing nitong si Desa naman kasi? Ikaw naman. Nawawala agad yung lambing mo. Paano? Sige nga. Pagkasama kami Kuya Boy, yun. Sa bahay po. No, ano? Din po kasi kami. So, kasalanan ba ni Desa na magaling siya maglambing o ikaw, ang dali mo naman ding lambing kasi? Ha? Hindi kaya may pagkukulang ka rin? Hindi ko nga alam Kuya Boy. Alam mo, Mark, naintindihan ko na mahal mo itong si Desa, no? Opo. Mahal na mahal mo at ikaw naman nagrereklamo dahil may mga gusto ka rin pag-ipunan, meron ka rin mga gustong bilhin, nasisira na yung budget mo for the past 2 years, pero hindi naman kasi pwede na pamihasain natin yung partner natin na ganyan na lang. Ha? Ina-explain mo ba sa kanya na maayos yan? Meron ka rin mga gustong pag-ipunan. Meron ka, din kayong mga mas kailangan pa na dapat pagkagastusan at paghandaan. Wala Kuya Boy, hindi niya ako pinapakinggan Kuya Boy. Kasi Iniisip niya pa rin yung parcel. kasi nga napamihasa mo na. Matanong ko lang ito ba si Desa okay lang siya pagka ba nag-uusap kayo ng hindi tungkol dyan sa mga parcel na yan? Meron ba siyang dinadalang problema ngayon? Wala namang Kuya Boy. Problema niya lagi yung parcel. Ano problema? Yung parcel niya po lagi. Bukod dun sa parcel, halimbawa, nai-stress na siya doon sa trabaho. O kaya meron siyang hindi kasundo na miyembro ng pamilya o doon din sa trabaho, pwede rin. Wala ba siyang dinadaing sa'yo na ganun? May nabanggit siya sa akin Kuya Boy na may nakaaway siya sa katrabaho niya po. Tungkol daw saan? Sa mga Kuya Boy, sa mga pwesto po. Anong pwesto? Posisyon. Sa posisyon, sa mga nila, sa rank nila, ganyan. Opo, parang gano'n na Kuya Boy. May na-overtaken siya, ganyan. Opo Kuya Boy. Oo. Ayun, tapos, so baka, alam mo kasi, yung mga ganyan, yung addiction, yung online shopping addiction, meron niyang mas pinanggagalingan. Ano ba usually yung mga binibili niya? Mga damit Kuya Boy, mga dress. Oo. Pansarili niya lang Kuya Boy. Oo, pansarili niya rin. Hindi, pwede mo naman, magka-size ba kayo? Parang gusto mong hiramin Hindi kasi, tanungin mo na maigi itong si Desa kung ano ba ang pinatutunayan niya. Yan, katulad niyan, may binanggit na meron siyang nakasira o meron siyang na-overtaken o sabi mo na napupolitika o sa pinagtatrabahuhan. At maybe she's trying to prove something na doon sa katrabaho na yun, kaya siya order ng bagong mga dress. Na hindi naman kailangan. Kailangan kasi yan i-address, i-address yung mga problema. Hindi naman yung mahilig lang kasi siyang magdamit na ganyan. Pwede rin siya na, anong tawag mo dyan, baka nasabihan noon. Ano ba yan? Paulit-ulit yung damit? Tumaas na yung ranggo sa trabaho? Paulit-ulit? So, ayan. Medyo dinamdam niya yun, tumagos sa puso niya. O kaya naman, yung kakumpetensya niya, sabihin mo, tanungin mo siya, baka naman mahusay magdamit. Malalim ang mapagkukunan ng budget pagdating sa damit. At yun ang kinukumpetensya niya. Ang problema, pati yung relationship ninyo ay nagsasuffer na. Dahil sa kabibili niya ng ng mga magaganda at mga bagong mga damit every time, every week, di ba? Sinasabi mo? Opo. Yun. Kalkalin mo yung problema na yon. At hindi naman dapat na ganoon. For as long as ginagawa nitong si Desa, yung trabaho niya na maayos, hindi naman kailangan na magpa-impress pa kung sino man yung kaaway niya, kung sino man yung hinihila siya pababa. May ganyan kasing reaksyon na nanggagaling sa ibang na akala natin mahilig lang talaga mag-online shopping, na-addict lang doon, pero meron niyang merong pinanggagalingan. Ano sa tingin mo, Mark? Ganun na nga Kuya Boy, baka kailangan niya rin yung kaya napapa-order na rin siya Kuya Boy. Baka may kinukumpetensya.
May gustong patunayan. Kaso nga, hindi na kaya ng budget niya. Ikaw na sumasalo. 'Di ba? Linggo-linggo na yan. Oo nga, mahal mo. Ayan, merong ang tanong dito, mahal mo naman. Bakit mo kailangan singilin yung utang sa'yo ng girlfriend mo? Anong isasagot mo ron kapag ka tinanong ka, Mark? Nangako siya, Kuya Boy, na babayaran niya, gano'n. Yun. May pinag-iipon ako, Kuya Boy. Ayun nga. Alam ba niya na meron ka rin pinag-iipunan, pinaghahandaan? Opo. Pero wala nang Kaya sabi ko pakialam. sa kanya lahat. Wala po pakialam, Kuya Boy. Ayun na nga yung sinasabi. Kaya iano mo siya, alamin mo kung ano talaga yung problema, sino yung problema niya, at dun mo yan ma-address. Sabihin mo, kumalma ka lang muna. Hindi naman kailangan makipagkompetensya na sa pananamit, hindi kailangan makipagkompetensya na maganda yung itsura mo palagi sa trabaho na lampas-lampas naman na doon sa kaya mo lang i-provide para sa sarili mo. Pwede namang umulit ng damit. Ako nga, paulit-ulit lang naman damit ko. Ikaw ba, Mark, paulit-ulit din yung damit mo? Nilalagyan mo lang ng nilalayo mo lang sa araw. Di ba? Opo, Kuya Boy. Na nga. I-schedule mo lang yun eh. Sa mga kababaihan, sa kababaihan, medyo iba yun. Pero, ibig sabihin, kung linggo-linggo, sa loob ng 2 years, marami na rin siyang pasok sa rotation. Para magpalit-palit ng damit, di ba? Mix and match. Sabi nga, paghaluin mo, pagsamahin mo, yung mga dating hindi naman mapagsasama o baka pwede na nga. Di ba? Yung ganyan. Tulungan mo na lang siya. Ito, basa lang muna tayo ng mga astig advice, ng mga kapatid din natin. Sabi ni Soli Del Rosario, hashtag ang astig advice ko, iba na kapag ka may buhay, mag-asawa na or magkarelasyon. Maging responsable na lalo sa mga gastusin sa bahay, ha? Dapat alam natin yung mga obligasyon natin. Huwag ubos biyaya, bukas nakatunganga. Iba na kapag kayo ay magkasama na. Nagli-live-in na kayo? Opo, Kuya Boy. Yun. Sa mga gastusin, sa mga pangunahing bilhin, kuryente, tubig, nagsishare naman itong si Dessa. Opo, nagsishare naman po. Konti lang, Kuya Boy. Konti lang. So, konti lang din dapat ang ligo niya. Sa pagkain, nagsishare lang rin. Konti lang dapat ang kain. 'Di ba? Kung tutuusin mo, ganoon. Pero sabi mo nga, inaabala na tayo eh. Nawawasak yung budget natin. Okay? Ipaliwanag mo sa kanya nang pwede namang hindi galit. Sabi naman ni Jude Lynn Ann, naku, bumili na lang siya ng sarili niya. Na nagaling sa sarili niyang pera, wag nang iasa. Kasi naman, pinapamihasa mo nga, Mark. Sabi yan ni Jude Lynn. Sabi naman ni Margaret Abiog, hashtag ang astig advice ko, fault mo yan kuya, pinamihasa mo tapos magrereklamo ka. Hiwalayan mo na. Hindi pa kayo mag-asawa, ikaw na ang nagbabayad ng mga online shopping niya. Meron naman siyang work. Hindi nagte-take advantage, Hindi ba nagte-take advantage na lamang yan sa'yo? Sa tingin mo ba, hindi ba ganon? Kapag ka ba kayong dalawa ay nag-uusap, ikaw lang talaga ang mahal niya? Baka ginagamit ka na lang? Hindi ba siya nag-iba? Hindi naman po, Kuya Boy. Nag-iba lang siya nung gusto, Kuya Boy. Parcel na po. Ng ano? Ng parcel po. Yun na yung gusto niya Kuya Boy. Sa mga parcel talaga, Kasi medyo mas convenient na eh. Isang konting scroll sa cellphone, tama Mark? Konting scroll, tapos pipiliin, add to cart ba yun? Add to cart, tapos, kaso siya hindi nga nag-add to cart, hindi dinedelay. Na talaga, talagang darating, linggo-linggo. Opo. Tama. Ayan, sabi ni Elmer Buwan, hashtag astig advice ko, Kuya Poy, naku, dapat wag niyang sanayin yung girlfriend niya ng sa ganung mga luho. Dapat dahil, masasanay siya. Masasanay yan. Kaya hanggat maaga pa ay kastiguhin mo na at wag na siyang kukuha wag ka na raw makukuha sa paglalambing ng girlfriend mo para siya ay utuin ulit at magkaroon siya dapat ng sariling pag-iisip. At matutulungan mo siya, totoo yan, yung sinabi ni Elmer. Mark, matutulungan mo siya
Kapag ka ikaw natuto kang tiisin ang girlfriend mo, kaya mo bang gawin yun? Hindi kuya po, mahal ko po siya eh. Yes, alam naman namin na mahal mo. Oo, pero hindi pa ba sapat yung 2 years na, hindi mo pa nakukuha yung pinaplano mo? Laos na nga yung gusto mo makuha. Hindi mo nga, di ba, makuha-kuha dahil sa kanya napupunta. Alam ko, mahal mo. Pero kaya mo bang tiisin na hindi ko babayaran yung parcel na yan? 'Di ba? Turuan mo kasi siya na kumuha lang nung naaayon sa budget niya. Eh kung di mo siya tutulungan, wala, magtutuloy-tuloy yan. Huwag ka na magreklamo. Ano? Kaya mo, Mark? Tiisin? Subukan ko na po eh. Ha? Subukan ko po. Subukan. Huwag mo subukan. Gawin mo. Tiisin mo talaga. Oo, na wala kang ilalabas na pera kapag ka nandyan yung parcel. Umorder ka, responsibilidad mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Di ko maihiram yung mga dress na binili mo. Oo, ikaw yan. Choice mo yan eh. 'Di ba? Ganun dapat ang pagpapaliwanag. Kasi pagka ganyan, pinamihasa mo, tapos magiging magkakaroon pa kayo ng mga anak, marami pa kayong mga gagastusin. Naku, ang dami pa. Doble mga gastos mo. Papaano yan? Siya rin magastos. Ha? Kaya ngayon pa lang, putulin na yung hindi magandang practice na yan ni Desa. Pero sige, Mark, meron ka bang mensahe para dito naman kay Desa? Pakiusapan mo naman. Na maghinay-hinay naman sa pag-online shopping at ikaw naman linggo-linggo na lang nasisira yung budget. Sige, Mark, eto na. Sabihin mo na. Desa, mahal. Sana huwag naman sobra-sobra yung mga order mo. Kaya ko naman bayaran eh. Huwag naman sobra. Yun lang, Kuya Boy. Sana magbago na rin siya, Kuya Boy. Ayan, pero sana magbago ka rin, Mark. Maging matigas ka rin dyan sa sinasabi mong yan. Hindi pagpapakita ng hindi pagmamahal yung hindi ko babayaran yan. 'Di ba ikaw umorder niyan? Warningan mo na siya ngayon. Kapag ka umorder ka, hindi ko na muna babayaran. Sorry, may mas maganda akong plano para sa atin dalawa na paglalaanan ko ng pera. Ngayon kung order ka, galing yan dapat doon sa pinaghirapan mo sa trabaho mo. Pero kung iaasa mo sa akin, wag. Okay? Wag mong gawin yun, Mark. Opo. Dahil pagmamahal din yun. Yung matuto siya. Papaano kapag ka nawala ka? Tunganga na lang yan. Wala na mangyayari sa buhay niya. Baka kung ano pang gawin, ano pang ibenta niyan para lang makuha yung gusto niya. 'Di ba mas malaking problema 'yon? Opo. 'Di ba? Maraming salamat sa iyo, Mark, ha? At sa mga katulad nga po ni Mark. Opo, naku, yan naman po ang ating #astig lesson for today. Pagmamahal pa rin na maituturing yung pagtitiis natin sa pagbibigay ng hilig, ng luho na mga mahal natin sa buhay. May paparamdam natin yan dahil hindi naman palaging tayo ay malakas. Hindi naman palaging tayo ay merong madudukot. Kaya sa mga kapatid po natin dyan na ipinararamdam sa mga material na bagay, ang kanilang pagmamahal, hindi po dyan. Hindi po dyan nagtatapos ang pagpaparamdam ng pagmamahal natin. Lalong-lalo na doon sa mga ganito nga, sinasanay, namimihasa, kailangan putulin dahil para sa kanila rin po yung, anong tawag mo rito, magandang kinabukasan at pakikisama rin sa ibang mga tao. Mahirap yun, nasanay sa libre. Mamahalan mga bilihin, nasanay sa libre. Hirap yun, no? 33 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nako, maraming salamat. Ito na rin ang ating pagkakataon naman para ibigay ang dalawang 250 pesos. Baka mag-abono ko nito. 250 pesos. Na cash prizes kay Judelyn Ann. Kay Judelyn Ann at kay Margaret Ann Abiog. Congratulations. Muntik na kami mag-abono ni Jeff Batlanggo. Damay ka. Love question of the day. Mga kapatid, sa oras nating 12:42, ito na nga ang ating love question of the day. Ano nga ba mga bagay ang nagbago sa'yo simula nang pumasok ka sa relasyon?
Okay, ang sabi ni Helen Morcilla, naku, naging remote control. Para ako naging robot, hindi ka makapalag, kundi away ang aabutin mo. Ay, akala ng iba perfect ang aming pagsasama. Akala ng iba lagi ako ang may kasalanan. Pero hindi nila alam ang tunay na nangyayari sa amin. Pero ngayon wala na siya. Ngayon ko na lang ulit nararanasan na maging isang ganap na tao. Oy, medyo madilim yung pinagdaanan yan ni Helen Morcilla. Ayan, sabi naman ni Ronald Tumbaga, yung buhay ko mismo nagbago. Oo, simula sa pagiging happy-go-lucky noon, naging seryoso na ako sa pagharap sa buhay, may direksyon na para sa kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Etchos. Para sa kinabukasan ng lahat na nakapaligid sa kanya, syempre. Ang galing! Si Anthony Concepcion naman. Dami mga good boy na mga nakikinig sa atin. Madami nagbago sa akin ngayon. Hindi na ako sumasama sa barkada, nakikipag-inuman sa kanila gaya ng dati na isang yaya lang, sama na agad. Ngayon, trabaho, bahay, focus sa binuo kong pamilya, hindi sa pagiging under kay Mrs. Kundi respeto bilang katuwang niya ako sa buhay at sinusunod ko siya na bawal kasi na matanda na ako na pagdaanan ko na yan lahat. Kumbaga, tapos na ako dyan. Family first na before anything else. Sweet naman ni Anthony Concepcion. Si Gerald Villegas naman, nagbago sa akin simula nang pumasok ako sa relasyon. Yung mga ginagawa ko nung single pa ako, kagaya nung paglabas-labas kasama yung barkada, pero ngayon hindi ko na magawa palagi yun kasi priority ko na talaga ang relasyon. Ang babait! Ang babait! Ayan, si Marita Pardico, sabi niya, ang nagbago sa akin, simula nang pumasok ako sa relationship ay naging masaya ako at kailangan ko na ring iwasan yung mga gala dito, gala doon. Iniwasan ko na rin yung sobrang pakikipagbarkada, iwasan na rin yung mga gastos at kailangang matutong magtipid para sa pagbuo ng pamilya. Ang sweet, ang babait ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong mga love question answers. Bukas pong muli, magkarinigan tayo alas 12 ng tanghali dito lamang sa True FM. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapopoy para sa programang Heart to Heart.